So, yun. Magandang gabi. Hindi. Ah, dito na tayo sa verse 30 na Kawikaan chapter 3. So, yun. Medyo nalita ko ng konti dahil naputulan ako ng string sa gitara na pinagpapraktisan para pag-aralan, matutong mag-gitara para habang papahinga, papractice mag-gitara para yun, habang devotion kumakanta habang mag-gitara. So yun, wala lang, nabanggit ko lang, share ko lang sa inyo. So yun, simulan na natin. Kawikaan chapter 3 verse 12. Pagkat lahat ng minamahal niya ay Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit sa ganitong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay mahahabang at sa alinmang alahas ang karunungan at walang kayamanan dito ay may papantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maliwalas ang landas ng taong kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat ng niyang araw. Kapalad ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig sa pamamagitan ng talino. Inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya, umagos itong tubig. Pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. So, ang pinakang natutunan ko dito sa Kawikaan chapter 3, 13 to 20 ay itong verse 13. Kapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan, ang taong nagsisikap unawa ay nagtatamo. So yun, mapalad daw ang tao na mayroong karunungan at sinisikap na unawain ang salita ng Panginoon. So yun, pagsikapan natin na saliksikin ang salita ng Panginoon at ating isabuhay, sapagkat higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit sa gintong lantay ang tubo nito. So yun, higit pa sa pilak daw ang pakinabang dito sa karunungan. So yun, higit pa sa kayamanan ng mundo nito ang pakinabang ng karunungan sa atin. Kaya yun, patuloy tayo na devotion at sa patuloy niyong samahan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.